Hi friends! So, bigla ang video slash vlog tayo kasi ang dami sa inyo nag-PPM sa akin, kinakamusta si Mr. G, tapos feeling ko baka umay na kayo sa mga mala essay kong posts, mga updates. So, kukwento ko na lang dito. Tsaka, di ba mas maganda yung ganitong kwento, mas detailed. So, ganito yung nangyari. Mga 3 weeks ago, nakalagnat siya ng weekend. So, hindi siya nakapasok hindi ko maalala, basta 2 days siyang hindi nakapasok. Nakalagnat siya ng 2 days, ubo sipon, yung typical flu. Tapos okay na, although sabi ko parang mas kailangan pa niya ng pahinga, pero sabi niya kailangan niya bumalik ng work, pero uubo-ubo pa. Tapos akala namin, ubo lang. So, uminom lang siya ng yung uso dito ng mga cough syrup, yung Buckley's, Robilin ba yun? Benylin, yun yung mga usong cough syrup dito. Tapos, naubos na niya yung 2 bottles ng cough syrup, wala pa rin effect. Pinainom ko na ng honey, lemon, ginger, lahat na. Wala pa rin. Tapos, nung mga second week na siguro nung ubo niya, nag-consult na kami sa doctor sa isang walk-in clinic. Pero hindi dun sa family doctor namin kasi mahirap hagilapin yung family doctor namin. So, nag-walk-in kami, tapos niresetahan siya ng anti-asthma, anti-allergy, antihistamine, at saka pantoprazole. Kasi, sabi niya, kaya daw siya inuubo, may umaakit na acid. Sabi niya, tsaka sumasakit daw yung dito niya. So, yun yung nireseta. Tapos, pina-chest x-ray siya, kasi nga, more than 1 week na yung ubo, 2 weeks na, tapos, hindi nawawala, para ma-rule out lang daw yung pneumonia. Pero sabi ng doktor, feeling naman daw niya hindi pneumonia. So, yun nga, ang suspicion niya, post-nasal drip or some kind of allergy, at saka yung hyperacidity. So, pag hindi pa raw nag-improve after 10 days, pag ininom yung gamot, balik kami sa kanya. Okay na, confident na kami. Sabi ko, siguro gagaling na siya. Tapos, ika-3rd week na, wala pa ring effect, wala pa ring difference, naubos na yung gamot, lumalala pa yung ubo, imbes na mag-improve. Tapos, kinakapos na siya ng hininga. Pero, nakikita ko lang, hindi niya sinasabi. Kasi si Mr. G, kung hindi niyo yan kilala, never nagreklamo sa buong buhay niya. As in, never. Like, kung gaano ako kareklamadora, siya yung complete opposite ko. Kung ako 100 complaints in a day, siya negative 100. Ganon. So, kahit may sakit yan, nagugutom, nahihirapan, pagod, naiinitan, giniginaw, whatever circumstances, he will not complain. So, okay sana kung isipin nyo, pero hindi okay when it comes to health issues. Kasi nga, may serious heart ailment siya. May hypertension siya. May diabetes siya. Recently, elevated yung lipase niya. So, dapat pag may nararamdaman siya, lalo na kung kakaiba or worsening, dapat sinasabi na niya. Pero dahil nga alam niya na mag-overreact ako, mag-overthink ako, tsaka syempre sasabihin ko, wag siyang pumasok sa work, di ba? Ayaw niya yon kasi nga, mahirap ang buhay dito. No work, no pay. So, ayaw niya mag-absent. So, anyway, yun na nga, hindi nag-improve. So, kahapon, Monday, September 16, kasi nung Sunday ng gabi, September 15, ang lala na nung tunog ng ubo niya. With matching suka-suka to Hindi yung suka as in vomit, yung retching ba. Tapos hindi na siya makatulog talaga. Parang 3 days na siyang walang tulog. Parang tik to 2 hours lang yung tulog niya. And mind you, kahit 2 hours lang ang tulog niya, pumapasok pa rin sa work. Siya pa rin nagluluto ng breakfast namin kasi 4 AM siya nagigising So, siya yung pinakaunang nagigising. Magluluto yun ng breakfast. Tapos, usually, nagluluto na rin siya ng pang-lunch kasi pang-baon na rin namin. Tsaka pang-dinner minsan. Ako kasi gumigising mga 5:15. Siya 4 o'clock. So, syempre, kikilos na siya dahil gising na siya, diba? So, pag gising ko, nakahanda na. Ginagawa niya yung lahat kahit na wala siyang tulog, 3 weeks na yung ubo niya at hindi na pala siya makahinga at matindi na pala yung chest pain niya. So, yun nga, dahil asama na talaga nung tunog, halos mag-away na nga kami kasi sabi ko, hindi pwedeng hindi ka umabsent bukas. Sabi ko, we're going to the doctor because sabi ko, I don't want you to die. Sabi ko, what good is it na nandito tayo sa Canada kung mamamatay ka naman? Sabi ko, hindi man tayo pumunta dito para mamatay. Ganyan, tinakot ko siya. Sabi ko, I saw your x-ray results online. Kasi dito, lahat ng results ng mga diagnostic test mo, ma-access mo sa sa online account mo. So, as in, every single detail makikita mo doon, lab test mo, bawat isang
kung anong component yun ng dugo, makikita mo. Tapos nakalagay kung normal or abnormal yung result. So, pag normal yung results, di ka tatawagan ng doktor. Pag abnormal, depende kung gaano ka abnormal, tatawagan ka ng doktor for a consult, tawag nila come in. So, yung x-ray niya, hindi kami nag-worry kasi hindi tumawag yung doktor. Pero nung nakita ko nung Sunday night, nakalagay, meron siyang pulmonary interstitial edema, which is tubig sa lungs. Tsaka, nakalagay doon mild congestive heart failure. Tapos nakalagay, at his age, 53, this is worrisome. So, see cardiologist as soon as possible. Alam ko naman yung mild congestive heart failure niya, pero nag-worry ako dun sa pulmonary edema kasi sabi ko, baka yun yung nagkakos ng ubo. Mga 2 weeks ago kasi sabi ko, hindi kaya yung heart mo nahihirapan na sa kakaubo mo. Hindi ko inisip na heart-related yung ubo. Inisip ko lang na yung ubo, baka nahihirapan lalo yung heart niya. Kaya gusto ko rin talaga siyang dalhin sa doktor. Tapos talagang kahit nung sa Pinas, sinasamahan ko yun sa doktor kasi hindi siya nagsasabi ng symptoms niya. Pag tinatanong siya ng doktor kung masakit, sabihin niya hindi or okay lang. Or pag kinakamusta siya, sasabihin niya okay lang. Eh sabi ko, paano malalaman ng doktor kung paano kang ititreat kung hindi mo sasabihin yung totoong symptoms, di ba? Lalo na syempre kasama ako sa ayaw niya sabihin sa doktor kung ano talaga. Eh ito sabi ko, sabihin mo. Kasi kung hindi, sabi ko sayang na yung pagpunta namin tapos hindi ka gagaling. Eh siguro nahihirapan na din talaga siya do. So sinabi na niya sa doktor. Syempre sinupplement ko. Sabi ko aside from the cough which didn't improve with all the meds, sabi ko yun nga nakadagdag pa yung shortness of breath. Tapos yung retching, ganyan. Tapos sinabi ko na rin na hindi pala alam nung doktor na yon kasi walk-in clinic yun eh. So hindi namin doktor yun, no? So hindi niya alam yung history ni Mr. G. Hindi ko nasabi na may heart issue si Mr. G, na 8 or 9 yung gamot niya, including yung for diabetes. So, na-shock yung doktor. Sabi niya, how long has this been going on? Sabi ko, years. And he had a heart attack 6 years ago. He has arrhythmia, AFib, blah, blah, blah. So, medyo nagbago yung aura ng doktor, no? Nung una kasi, yung pulmonary edema, sabi niya, hindi naman daw delikado. Pwede daw siyang magreseta ng gamot to get rid of it, to improve it. Tapos yung mild congestive heart failure naman daw manageable. Pero regular visits nga daw to the family doctor at kung pwede i-refer sa cardio. Pero nung nalaman niya yung heart attack 6 years ago, yung arrhythmia, medyo na ano siya. Siguro yun na naisip din niya yung naisip ko na baka yung 3 weeks na cough na yun with matching di nakakatulog, halos di nakakakain, baka nakaka-affect na din sa heart. So, sabi niya, sabi niya, I could give you meds right now, sabi niya, for it. Sabi niya, but I could also suggest that you go straight to Emerge. Emerge kasi tawag nila dito sa ER. Actually, naisip ko na rin yun. Pero, nung Sunday night, naisip ko na yun. Sabi ko, tawag na kaya ako ng 911 kasi nga, iba na yung tunog ng hinga ni Mr. G. Eh, ang ambulance dito hindi covered ng Alberta Health Services. $350 yata, mga ganon. So, imagine nyo kung magkano rin yung $350, diba? Kahit hindi nyo i-convert, malaki yung $350. So, medyo, tsaka ayaw ni Mr. G magpa-ambulansya, ayaw din niya pumunta ng ER. Kasi nga paggabi, mas malala yung waiting time sa ER dito. Yun yung talagang 8 hours minimum. So, it can go as long as 22 hours kapag gabi ka nagpunta. Or basta after 5, ganon. Kasi problema dito yung mga tao, ginagawa nilang walk-in clinic yung emergency room. Kasi ang mga walk-in clinic hanggang 5 PM lang. So, pag may naramdaman sila after 5 PM, sa ER sila nagpupunta. Kaya nagtatambakan yung mga tao doon. Ngayon, ito yung blessing na nakuha namin. No? Ito kasing doktor na to, etong pinuntahan namin kahapon, Monday, ito rin yung kinonsult namin 10 days ago. Pero, swerte namin na she saw us yesterday kasi hindi siya walk-in doctor kahapon. 10 days ago, when we went to see her, siya yung nakatoka na para sa walk-in patients. Pero kahapon, nung tinanong ko dun sa receptionist, sabi ko, can we see Dr. Hiba Rabe? Because she was the one we saw 10 days ago. Sabi ko, and this is kind of a follow-up. Tapos sabi niya, she doesn't really take walk-in patients. You'll have to book an appointment. Sabi niya, but there's one at 11:30 AM. And 9 o'clock yun. At itong Mr. G, gusto pang pumasok sa office pagkatapos ng check-up, ha, kahit na hinihingal na.
Kahit naupo, hinihingal, walang ginagawa, hinihingal, di ba? Bad sign yung ganon. Eh, hindi naman siya dating ganyan. Ang lalayo nga na nilalakad namin dito, hindi siya hinihingal eh. Umaakit nga siya sa hagdan sa office, hindi siya hinihingal. So, sabi ko, sige, kahit sinong doktor na lang, although medyo disappointed kami kasi nga, explain na naman namin, di ba? Tapos, milagro, nung pinasok kami doon sa doctor's office mismo, ang pumasok na doktor siya, si Dr. Riba Habe. Feeling ko Iranian siya or ano, basta maganda siyang babae. Pero feeling ko dito na sa Canada siya pinanganak kasi yung English niya, ano na eh, Canadian na. So sabi ko, I'm so glad you're the one who came to see us. So sinabi ko nga na hindi siya gumaling sa ubo. Tapos yun, sinabi ko yung mga ganyan. Tapos yun nga, sabi niya, punta na kami ng Emerge. Tapos sabi ko, do you really think we should do that? Sabi ko, because the last time I was at Emerge, sabi ko, I waited like 8 to 12 hours for a doctor and I never saw one. But then, sabi ko sa kanya, it wasn't really a matter of life and death. So sabi niya, but if it's heart related, sabi niya, they will prioritize you, sabi niya. Tapos sobrang bait niya, ginawa niya kami ng letter. Nilagay niya doon to the emergency triage nurse. Triage. Sabi niya, pakita daw namin yun para mataranta sila. Sabi nga niya, even if you're not feeling like, you know, you're having a heart attack, or even if you're feeling like fine-ish, sabi niya kay Mr. G, tell them that you're not. Tell them that you're not fine. Tell them you have chest pain so that they let you go, so that you can undergo the tests immediately and so that they can call a cardiologist immediately. Kasi pag hindi mo raw sinabi yun, pag nagpunta ka lang doon, sabi mo lang, inuubo ka, 22-hour wait. So, yun. Tapos, sabi nga niya, mag-ambulance daw kami kung gusto namin para diretso na sa Emerge, hindi na dadaan sa triage, ganyan. Eh, iniisip na namin yung $350. So, sabi ni Mr. G, okay lang, kaya ko naman. Sabi niya, lagi naman ganyan, na heart attack siya 6 years ago, ganyan din. Gusto nga mag-jeep lang eh. Mag-tricycle at mag-jeep. Sabi ko, mag-Uber man lang. At ang mura-mura lang, kasi lapit-lapit lang namin sa ospital, sa Pinas. Parang 1 kilometer lang yata. Tapos dito mura lang naman ng Uber. Hindi mura considering, pero compared to $350, $11 lang yung Uber papuntang ospital kasi 3 kilometers away lang from here sa apartment namin, yung Rocky View General Hospital. So nag-Uber kami. It took us 5 minutes to get there. Pagdating namin, swerte namin, walang tao sa triage. So, drama-drama ako. Sabi ko, we came from the walk-in clinic and the doctor there told us to go to Emerge and we couldn't afford an ambulance. We took an Uber, blah, blah, blah. Drama-drama tayo. Tapos, binigay ko yung letter. Tapos, alam nyo dito, grabe mga tao dito. Siguro kahit na may dugoan sa harap nila, ang sasabihin pa nila, oh, hi, how are you doing? Tapos, sasagot ka pa ng, not too bad. What about you? May pleasantries pa talaga. Tapos, kalmado sila. Parang hindi ER. Ngayon na ako nakakita ng ER na parang di ER. Kasi sanay ako sa Pilipinas na parang, alam niyo, parang sa pelikula may mga umiiyak, tapos tatakbuhan, sigawan. Dito kahit code red or code blue, yung boses code red, code kalmado. So, feeling ko parang partly kaya sila ganun para hindi rin magpanik yung mga pasyente. Di ba? Parang yung atmosphere, urgent pero kalmado. Yun. So, anyway, binasa yung letter, chinek, tinanong siya, tapos pinasok na kami. At hindi nga kami napunta ng waiting area. Literal na diretso kami doon sa cubicle sa ER at doon kami sa stabilizing unit. Kasi nakalagay, stabilizing unit. So, I assume doon yung mga kailangang stabilize. So, yun. So, yung cubicle ni Mr. G, yung nasa post ko, saktong kaharap ng nurses station. Kasi, feeling ko, kailangan siya i-monitor. Diba? Tapos, bawal isa rin cortina kasi tinitignan nila yung monitor na nandun yung heart rate niya, yung BP niya, tsaka yung oxygen level niya. Tapos, dumating kami 10 a.m. Tapos, pagdating namin, meron agad 3 doktor. Isang nurse, cardio nurse daw siya, cardiac nurse. Isang doktor, pero hindi pa yung cardiologist. Tapos, yung admitting person, I guess. Nakinuha lang naman yung Alberta Health Card ni Mr. G, tsaka valid ID. Tapos, yun na, nilagyan na siya ng mga kung ano-ano, in-ECG na, the works, ganyan. Tapos, tapos, nung hapon, chinas x-ray siya. Tapos, sabi, kailangan daw more tests, heart, like cardiac MRI, ano pa ba to, yung myocardial perfusion, parang ginawa niya sa kanya sa Pinas before.
Napansin ko lang pangit na angulo ko, pero yaan yun na, hindi ko naman priority yung ganda ko ngayon. Priority ko makapagkwento. So, yun. Parang dapat ganito, parang mas payat yung mukha ko dito. So, anyway, yun nga, mga kailangan daw ng test, pero hindi daw sa Rocky View gagawin, sa South Health Campus, which is another hospital na medyo malayo. So, dadalhin daw si Mr. G via ambulance sa Wednesday, which is bukas. Pag hospital to hospital transfer kasi, walang charge. So, okay lang. Pero pag yung sa bahay ka nagpa-pick up ng ambulansya, yun, $350 yun. Tapos, yun, hanggang sa, umuwi muna ako ng mga bandang 3 PM kasi pauwi na si Adi, hindi niya alam kung anong nangyari sa tatay niya. Tapos, pahinga ako konti, kain ng kanin, kasi walang kanin mahanap anywhere. Yung cafeteria ng hospital, may Tim Hortons, may Subway, may Good Earth Coffee Shop, not a single rice meal to be found. Puro sandwiches, alam niyo na, croissants, bagels, problema. So, gutom na gutom ako for rice. So, nag-rice muna ako. Tapos, nagpack ako ng baon ng mga pinagbabawal na pagkain para kay Mr. G. White rice, spam, boiled egg, oranges, maliliit na chocolate, cookies, ganyan. Kasi alam ko, yung pagkain sa ospital, matabang. Kung matabang ang hospital food sa Pilipinas, times 10 yung tabang dito. Like, literal na wala siyang lasa. Lalo na to cardiac patient. So, syempre, no salt. Hindi lang low salt, no salt. No oil, no salt. So, nung dinala yung pagkain niya, ayun, awa ng Diyos, brown rice, tsaka green peas. Tsaka grilled, hindi ko sure kung chicken breast yun o fish wala siyang gana kasi maghapon ba namang puro turok ang inabot, mayat-maya ECG, mayat-maya BP, mayat-maya inom ng gamot, na mula 10 AM hanggang 6 PM, no? So, 8 hours na gano'n yung dinanas niya. Tapos, di pa makapagpahinga kasi syempre ER yon. Hindi sing-ingay ng ER sa Pinas. Pero daanan pa rin ng daanan yung mga tao, di ba? Tsaka syempre kaharap namin yung nurses station. Tapos syempre maliwanag. Hindi siya nakakain. Yung dinala ko, nakasubo siya ng konting spam, para may lasa naman. Tsaka yung egg yata nakain niya. Tapos nung mga bandang mag-8 o'clock na, sabi ko uwi na kami. Kasi pagod na rin ako noon dahil umaga pa kami sa walk-in clinic pa, diba? Tapos si Adi, uuwi ko din. Wala pa, hindi pa siya na-transfer sa room. Mag-8 PM na yon. Tapos nagpasundo kami kay Kuya John. Super bait naman ni Kuya John. Wala pang 10 minutes. Nandun na. Sinundo na niya kami. So, nakauwi na kami ni Adi. Nung pagka-uwi namin ni Adi, mga 8:15 siguro, nag-message si Mr. G na sabi niya na ilipat na raw siya sa room sa 7th floor. Tapos yun, nagpadala siya ng picture. Mag-isa lang siya sa room. Tapos sabi ko, okay ka lang ba? Ganyan. May naman syempre, button for the nurse. Ganyan. So, okay na. Pero hindi pa rin nakakatulog na maayos kasi iniisip ko pa rin yung kalagayan niya. Tsaka, yun nga, like, ano mangyayari sa amin? Obviously, hindi siya makakapasok ng work. Hindi lang for this week. He needs to rest for maybe a month. Hindi ko alam, di ba? Depende sa sasabihin ng doktor. Paano na kami? Yun nga sinasabi ko doon sa mga friends ko. Nagigets ko rin naman na nangihinayang sila kung uuwi na lang kami ng Pinas. Yun nga, hindi ko na lang tatapusin yung aral ko hanggang December. Nakabayad na ako ng tuition, full payment, non-refundable na. Gagraduate na ako dapat ng December. Pero sabi ko sa kanila, mas mahalaga naman si Mr. G. Kahit gaano ka-love namin ang Canada, mas love namin si Mr. G, di ba? Iba kasi kung ang sitwasyon kung bagets pa kami, kung nagpunta kami dito na 25 years old kami, o kahit 30s lang Pero he's 53 and I'm turning 49 next week. Hindi na kami bata. Mukha lang. Mukha lang akong bagets. Sabi nga nung isang nurse dun kala daw niya, tatay ko si Mr. G. Grabe. Namayat lang ng konti yung tao kasi nga nagkasakit. So anyway, yun kaya feeling ko naman gets din kami ng mga tao na nakabasa ng post ko na of course we'd like to stay. Ang laki ng ginastos namin dito, ang laki ng sinakripisyo din namin, di ba? Ang laki ng risk. Tsaka sinuwerte kami na nakarating kami dito kasi mga sumunod sa amin hindi na sila na-approve. Tapos humirap yung mga requirements to come here. Kaya yung mga kasunod namin, wala na, mga hindi na lang nagtuloy. So parang kami yung last batch na nakapunta pa dito na medyo madali pa yung proof of funds, medyo mas maliit pa, yung mga requirements, medyo mas madali-dali pa, ganun, no? Kaya nakakahinayang talaga kung isipin nyo. Tsaka andito na kami, lalo na si Adi, she really loves it here. Pero
tinatansya ko kasi una, kung hindi naman makakapag-work si Mr. G dito ng work talaga na 8 hours a day everyday, paano kami mabubuhay? Hindi kasi pwede dito one income lang. Kailangan talaga dito, hindi nga lang 2 incomes dito eh, kung pwede 3 or 4 incomes, mas okay. Eh, sa Pinas, alam nyo naman, syempre medyo okay naman ang work ko sa Lasal, di ba? So, doon, pwede talaga kami single income na yung income ni Mr. G sa store niya, supplemental na lang. Pero, kaya nung, nung pay ko sa Lasal. Kasi nga sa tagal ko naman, ba naman sa Lasal, 19 years. Kaya, yun yung mga thoughts namin. Pero, syempre, andun pa rin yung panghihinayang. Sabi ko nga, gusto ko na mag-book ng flight. Pero at the same time, ayaw rin mag-book. Sabi ko nga, pwede bang mag-book ako ng flight pabalik na ng Pinas, pero kung gusto kong i-cancel at the last minute, pwede bang i-cancel? Kasi sa ngayon, mura pa ang flights kung uuwi kami before December. Siyempre, December yung peak, diba? So, yun yung mahal. Hindi ko masabi kasi kung hindi makakapag-work si Mr. G, wala kami babayad ng rent. Wala kaming gagastusin dito, kaya hindi ko talaga alam. Sabi naman ng mga ibang friends ko, at least bayad na yung tuition ko. So, yung rent na lang, bills, groceries, ganyan. Pero, hindi ko talaga alam. So, anyway, yun yung kwento ko about how he ended up in the hospital. Tsaka gusto ko lang din ikwento na whether sa Pinas or here, but more so here, dahil dayo kami dito, kailangan talaga articulate ka mag-English or you have somebody to advocate for you or like to communicate in English for you. Kasi, pag hindi mo ma-describe yung symptoms mo ng maayos o hindi mo masabi yung mga kailangan mo, yung nararamdaman mo, you won't get the treatment that you really need. So, kahit na maganda yung ospital o kahit magagaling yung doktor, kailangan din kasi ikaw yung nagde-describe, diba? So, lalo na in the case of Mr. G na parang hiyang-hiya siyang sabihin yung symptoms niya or ayaw niyang magreklamo, gano'n. Parang laging ayaw niyang makaistorbo. Sabi ko sa kanya, hindi pwede yung gano'n. Lalo na sa health, di ba? You have to tell the doctors what's going on and whatever it is that you need, whatever it is that you're feeling. Eh, alam niyo naman, lola niyo, syempre, akala nga ng mga doktor, dito ako pinanganak. Kasi yung English ko daw parang ditong-dito. Eh, hindi nila alam, syempre, keme lang natin yan para ano. Tapos syempre, kabiruan ko yung mga nurse, mga ganyan, kwento-kwento pa. Yung isang nurse kanina ni Mr. G, sa airport daw siya before nag-work. Tapos sabi ko, I work in childcare. Sabi niya, sabi ko, right? Tapos, parang, pinag-usapan namin yung blood pressure ni Mr. G. Kasi ngayon, minsan 130, 120, 118, kaya sabi ko, did you know that it used to be as high as like 200, over 120? And that was normal for him, sabi ko, and he didn't even feel anything, which was really scary, and the doctors all said that's actually worse, because if you're asymptomatic, then you won't know it, you'll just like drop dead or something. Sabi niya, right? And he got so used to that was practically his normal. Tapos kinuwento ko pa yung magpapa-stress test dapat si Mr. G sa Pinas na yung BP niya 200 over 120 yata, so hindi tinuloy. Instead na i-stress test siya, napagpad siya ng ER. Tapos sabi, ayaw pa siyang paalisin ng ER hanggang di raw bumababa ng 130 yung BP niya. So sabi ko sa nurse kanina na Canadian, I actually told the people at the Emerge that if you're gonna wait for his BP to be down to like 130, it's never gonna happen. He's never gonna be able to get out of here. Tapos tawa kami. Eh, natatawa nga si Mr. G kasi sabi niya, siguro itong asawa ko, buibira na naman. Kaya pinauwi na niya ako eh. Kasi ginagawa kong entertainment room yung hospital room niya. Mapa-nurse, mapa-doktor, mapa-orderly, mapa-nutritionist. Pero at least nakausap ko lahat ng nurses niya. Nakausap ko yung nurse practitioner. Hindi ko na nakausap yung cardio kasi akala ko hindi na dadating. Nung umalis ako, tsaka dumating yung cardio. Sayang nga eh, kung nag-antay pala ako ng mga 1 hour, sana nakausap ko yung cardio. Pero okay lang, medyo lumakas naman na yung loob ni Mr. G na magtanong-tanong tsaka magsabi kasi binilinan ko siya na sabi ko, magsabi ka, magsalita ka, huwag kang mahiya. Sabi ko, yan yung, sabi ko yung kasama mo sa room, ginagawa na nga niyang alila yung mga nurse at kasi ang daming pinapagawa, ang daming utos, bawat kibot, call button, bawat kibot, tawag ng nurse. Sabi ko, wag kang mahiya. So yun, nagsabi naman daw siya sa doktor kasi worried siya doon sa MRI niya bukas, yung cardiac MRI niya kasi mga 45 minutes daw siyang nasa loob ng tube na nakahiga.
ano kasi, hindi siya makahinga pag nakahiga. So, sabi, bibigyan siya ng pampakalma, bibigyan siya ng pillow, tsaka naka-oxygen siya habang nasa loob ng tube. So, sabi ko, huwag ka na mag-worry kasi alam naman nila yung gagawin nila. Mangingielam pa ako doon, baka iban na ako doon sa ospital, diba? Not to mention, 3 days na pong absent ng lola nyo. Kasi nung Friday, nag-inarte ako, hindi ako pumasok. Hindi ko naman alam na Monday, hindi na naman ako makakapasok. Kasi nga, akala ko, sasamahan ko lang si Mr. G sa clinic. Yung pala, ER ang bagsak namin. Tapos, syempre, ngayon, hindi ulit ako pumasok. Kasi nga, wala pang clear diagnosis. Kung ano, nung una, sabi nila, pneumonia. Tapos, hindi naman daw. Kasi, hindi naman daw mataas yung white blood cell count niya. So, wala naman daw infection. Kasi, kinukulit ko na sila. Sabi ko, why don't you get him started on some antibiotics? Sabi ko, so, you know, we can get the infection down. Sabi ko, baka yun yung nagkukos nung shortness of breath niya. Eh, yun nga, wala naman daw infection, laring fever. So, feeling nila, ang nangyari, parang eto na, pa-ending na yung video ko kasi nakikita ko 25 minutes na to. Sobrang haba na. Ang magandang explanation ng nurse practitioner, kung di kayo familiar, yung nurse practitioner, wala ata niyan sa Pinas eh. Kasi, yan yung parang higher level sa nurse na nasa ospital. Kasi, pwede silang mag-prescribe. Tapos, yung knowledge level nila, like, they practice nursing. Like, pwede silang mag-home visits, ganon. Basta, ganon. Manood ka ng Virgin River. Kasi si ano doon, si Mel, nurse practitioner siya. So, anyway, feeling ko sa US tsaka sa Canada meron. Pero, sa Pinas, hindi ko alam. Parang walang ganon eh. So, anyway, sabi ng nurse practitioner, most likely, ang nangyari is, di ba, nagka-flu si Mr. G, viral infection, tapos, lingering yung viral infection na yun hanggang sa kakaubo niya, kakawalang tulog niya, napagod yung heart, naapektuhan yung heart, hence the chest pain, the arrhythmia, yun. Kaya, yun yung nakakos. So, ngayon ang talagang ina-address nila is yung heart issues niya. They want to know kung nagka-damage yung heart niya, they want to know kung may blockage, the works. So, yun. Papasok muna ako sa work ko bukas. Normally, off ako ng Wednesdays, pero dahil nga 3 days na akong absent, lalo kaming walang pera pag hindi ako pumasok. So, pasok ako bukas, tapos, pasok ako on Thursday and Friday unless may emergency kay Mr. G na sana naman wala. So, hopefully, nakulit enough ko na yung mga staff sa ospital. Kilala na nila ako doon. Pakalat-kalat ako sa corridor. Hinahanap ko yung nurse, hinahanap ko yung kung sino-sino. Bago pa nila ako iban at ilagay yung picture ko doon, eh, hindi mo na ako, pupunta ako bukas, pero siguro after ng shift ko, tapos saglit lang ako, magda-drop by lang ako. So, yun, thank you so much sa mga pangangumusta nyo kay Mr. G. Thank you so much lalo na sa prayers. Kailangan namin yan. Prayers for his health. Siyempre, hoping pa rin kami no, na makastay kami dito kung makaka-recover siya completely. Tapos, kasi nga sayang, marami rin nanghihinayang for us actually. I know a lot of you are rooting for us. Alam ko yung iba din hindi rooting for us. Okay lang yan, ganun talaga. Pero those who are rooting for us, maraming salamat. And di ko alam kung kailan ako makakagawa ng ganitong video. Okay ba yung buhok ko? Ginupit ko na naman yan. So yun lang muna for today. Bye!